Parang din naman yung cable. Nung bata po ako ay isa sa mga nagustuhan kong pelikula ay The Last Samurai. Lungkot ko noon na natatandaan kong hindi na pwede magkaroon ng sequel kasi nga last na. At, ito naman kahit na sinabi natin last week na huli na yon ay meron pa ding puwedeng humabol. Ay kaya mas maganda ito kaysa sa The Last Samurai. So ay yung kay Tom Cruise nga po. Ito ay mas bata kaysa ngayon. Ito ay, yoong, karagdagan, tawagin na lang nating appendix na lesson para sa Reformed Liturgy. Dahil ito ay hindi na quite a lesson kundi, ah, dahil nga napag-aralan natin ano itsura ng, or ano ang mga katuruan at napag-isipan ng Reformed churches sa kanilang pagsasaayos ng pagsamba at yung mga prinsipyo na gumabay sa kanila para isagawa ang kanilang pagsamba ng ganoon, ay sa ngayon ang atin namang gagawin ay titignan natin, ano ang magiging itsura ng isang Reformed liturgy. Ito ay kung tayo ay ating pag-iisipan kung ito ay ating gagawin din sa ating iglesia, ito ay ating i-consider, at ang gagawin natin ngayon ay papasadahan natin anong magiging itsura ng isang pagsunod doon sa kagawiang Reformed liturgy. At natatandaan nga natin na ang pinaka kilalang prinsipyo na gumagabay sa Reformed worship ay yung regulative principle of worship na ang ginagawa lamang natin sa pagsamba ay kung ano ang iniutos ng Diyos. At kaya sa pagsasaliksik ng ah, in the Reformed tradition, kung ano nga ang makikita nating iniutos ng Diyos na gawin ng iglesia sa kanilang pagsamba, yun ay maaaring ma-summarize, sabi ni John Calvin, into three: word, prayers, and sacraments. Ito ang mga nakikita nating itinalagang dapat na nilalaman ng lahat ng Reformed worship. At ito lamang dapat ang mga nilalaman at hindi magdagdag ng mga ibang pauso nating imbento natin na elemento, na pagsayaw o kung ano pa mang ibang maaaring tingin natin ay baka makapagpapalugod sa Diyos o makakatulong na magpasaya ng mga tao, or sumigla ang kanilang pananampalataya, ang paniniwala natin kung ano ang iniutos, yun dapat ang ginagawa sa pagsamba. At yun nga ang dapat na ginagawa, word, prayers, and sacraments. At ang pinag-aralan natin sa Reformed Liturgy ay kung paano isaayos yung gawain para ito ay maging edifying. Mayroong katuruan si Pablo na dapat ang ginagawa ng iglesia ay in decency and with order. Sabi niya yun sa 1 Corinthians 14. At ito daw ang lahat na ginagawa natin ay dapat for edification. So, merong kalayaan, hindi naglagay sa Biblia ng mismong ganito lang dapat isaayos, pero meron tayong kalayaan na isaayos yung mga ginagawa sa iglesia, at merong pattern na makikita sa Biblia na maaaring sundan at i-consider, at sa ating pag-aaral nga din ng Reformed Liturgy, ito ang ginawa ng Reformed churches. Sinundan yung nakita nilang biblical pattern dahil ito'y nakita nila na sa ganitong pagsasaayos ay ito ay would tend to edification. At ito ang tinatawag na the dialogical principle, given the understanding that in a worship service, ang nangyayari ay the people of God meet with their God spiritually by faith. So, sa ganoon ay maaaring maunawaan yung elements ng worship, words, and prayer na isang dialogue, isang pag-uusap between God and the people. In the Word, through the Word, and its various forms of how it is ministered in the worship service, ay God speaks to us. So yung reading of the Word, yung preaching of the Word ay pangangausap ng Diyos sa atin. At yung mga prayers and singing, ito naman ay pagkausap ng mga tao sa Diyos. So ito ay isang dialogue at maaaring maisaayos yung
worship service na parang isang pag-uusap between God and man. So, yung naging pattern ah, na makikita sa Reformed churches in history ay yung Reformed liturgy na ma-observe natin ngayon sa madaming Reformed churches, kung paanong sila ay nagsisimula sa isang call to worship na ang Diyos ang tumatawag sa pagsamba at tayo naman ay tumutugon. Kaya tayo nandito ay tumutugon tayo sa panawagan na iyon. Pagkatapos noon ay magkakaroon ng confession of sin at ang ginagawa doon sa bahagi ng confession of sin ay ibinabasa, muli kakausapin tayo ng Diyos, ihahayag niya ang kabanalan niya sa atin at ang mga tao ay tumutugon sa kanilang pagpapakumbaba na makilala ang kanilang pagkamakasalanan kaya't sila ay nagko-confess. Yun yung magiging prayer na tugon nila, ikikilalanin nila sa harap ng Diyos ang kanilang pagiging makasalanan. At pagkatapos ay mayroong assurance of grace. Ito ay historically pinalitan na ang pangalan dahil noong una sa panahon ng mga Katoliko ay tinatawag na absolution. Pinagpatuloy ito ng mga Lutherans, yun din ang tawag nila, absolution. Makikita niyo yun sa Augsburg Confession, yun pa rin ang gamit nilang term. Pero pagdating sa Reformed churches, ito ay tinatawag nilang assurance of pardon. Pero kinalaunan nga ang mas naging laganap na tawag doon sa bahaging ito ng worship ay assurance of grace. Dahil ayaw nilang ibigay yung impression na yung nagpapatawad ay yung ministro na tumatayo sa harap. Dahil parang ganoon yung impression kapag yung pare, siya yung magsasabi, I declare you forgiven. So, yung ganong klaseng gawain ay kinalaunan ay na sinuri sa Biblia at tingin nila mas maayos at mas angkop sa katuruan ng Biblia na hinahayag lamang natin kung ano yung biyaya na nakasulat. So ito ay assurance of grace. Ito ang ginagawa naman ay kung sa confession of sin ay binabasa ang batas at ang mga tao ay tumutugon ng pagpapakumbaba at pag-amin ng kanilang kasalanan, sa assurance of grace, binabasa ang gospel or words of grace or assuring that there is grace in God even for sinners or for those who break the law. Kapag tas nga na kayo ay nag-confess ng sin, ito ang magandang response na ipaalala din na in God ay mayroong grace. At sa pagbibigay ng assurance na yun, ang nagiging tugon ng mga tao ay thanksgiving. So, sa bahagi ng assurance of grace, ang magiging dialogue ay the gospel is ministered to people in texts, biblical texts that communicate or summarize the gospel, and the people respond in thanksgiving, either by a prayer, a hymn, or a recited prayer or recited psalm. At matapos ito ay magkakaroon ng scripture reading. At ang gawain nga sa mga churches ay magkaroon ng dire-diretso lamang, tinatawag na lectio continua na pagbabasa ng banal na kasulatan ng whatever book of the Bible at ito'y babasahin lamang chapter by chapter or paragraph by paragraph hanggang ito ay matapos. At sa scripture reading ay merong magbabasa, may tatayo sa harapan, isang lalaki, magbabasa at siya ay mangunguna ng marami ang ginagawa, siya na rin ang mangunguna ng mga panalangin, yun yung kasunod congregational prayer. At dito ay isang mahabang panalangin. Kung ano ang minsang makikita natin sa mga prayer meeting, yun ang ginagawa. Isang mahabang panalangin sa loob nga ng worship service. So ipinapanalangin ang iglesia, ang kanilang pagsamba, ngunit kasama na din na ipapanalangin ang yung mga may sakit, yung ibang iglesia, yung missions around the world, yung gobyerno, lahat ay isinasama sa panalangin dito dahil ito nga ay a worship service at prayer is part of worship at dapat nga itong mailagay dito. Makikita naman nga din natin sa example of the churches, even in Acts, na ang kanilang expectation when they go to gatherings on the Lord's Day, on the first day of the week, or what they call the Sabbath,
ang tinatawag nila ay a place of prayer. Makikita ito sa Acts chapter 16 nung si Paul ay pumunta bago sa isang lugar. Sabi niya on the Sabbath. Ito yung kwento ng conversion ni Lydia. On the Sabbath, pumunta kami dun sa river because we were expecting that there will be a place of prayer. Kasi nga, it was a Sabbath at alam nila may ganoong pagtitipon. Ganon din sa yung kilalang eksena na si Kristo ay nagpalayas ng mga nagtitinda sa labas ng templo. Sabi ni Christ about it, yung temple was supposed to be a house of prayer. So ito ay isang in biblical understanding ng biblical times, yung worship involves a lot of prayer na ito ay magka-characterize dapat ng worship. Ngayon, nagkaroon nga ng trend eventually, in lately since 1900s to 20th to ngayon or simula din 1800s na mas mahaba ang sermon at para ang mas isang tinatawaging preaching gathering uh, ang isang worship service. At ito nga minsan ang naging criticism din even to Martin Lloyd Jones that his church meetings were more preaching centers at walang sacraments, wala masyado, maliit lang na bahagi ang prayer. Na-emphasize ang preaching na tayo din naman ay naninindigan na dapat merong emphasis on preaching on the Word of God, pero hindi ibig sabihin na maisasantabi ang lahat ng ibang elemento of worship. At yun nga ang even in our confession of faith, prayer is the one an act of worship that is emphasized, kaya may sarili siyang paragraph maliban dun sa ibang elements of prayer. Ito ay sa chapter 22, paragraph 3, ay mayroong tungkol sa prayer at yung lahat ng ibang elements ay paragraph 5. So, yung prayer is sa understanding, kung titignan natin in the apostolic times, in the pagtagal din sa history, ay meron talagang mahabang time of prayer na kasama in the worship gathering. So, yun ang congregational prayer, maaaring pangunahan na lang ito nung scripture reader. Yung pwede rin na yung ibang mga prayer points ay may ibang kukuha. So halimbawa yung scripture reader ay magpe-pray for the church and the worship that you're going to do. Sa Grace Baptist Church sa Los Baños, sa amin na siya na rin yung i-assign na ipag-pray yung missions at yung iba pang prayer points for that worship service. Kasi mamayang hapon, ibang prayer point naman ang isasama. So, pwede din sa iba na yung scripture reader magpe-pray for the church at may ibang mga kasunod. So, na may isasalit na ipagpapatuloy ng prayer, parang isang prayer meeting na mangunguna sa panalangin. At ito ay yung bahagi ng congregational prayer. At pagkatapos ay magkakaroon nga ng sermon or the preaching of the word. Ito nga alam na natin, itong pinaka-familiar sa atin at pinaka-emphasized in most Reformed churches, sometimes to the detriment of the other elements. Pero ito nga sa ginagawa nating pagsasaayos ay gusto nating mabigyan din ng emphasis yung lahat ng ibang elemento maliban sa sermon. At sa madaming Reformed Church liturgy, mayroong Lord's Supper, though usually nakahiwalay yan sa hapon. At matatapos nga sa isang benediction. So ito ang usual na takbo, though kadalasan ay yung morning at yung afternoon ay magkaiba. Sa afternoon nagkakaroon ng Lord's Supper, sa umaga ay wala yung Lord's Supper. Yung mangyayari sa afternoon ay aalisin yung Confession of Sin, Assurance of Grace at kamukhaan nung ginagawa natin ngayon. Yun yung pinaka makikita nating nag-iba sa order na ito, ay meron nung Confession of Sin at Assurance of Grace. So sa umaga mayroong Confession of Sin, Assurance of Grace, walang Lord's Supper. Tapos sa hapon ay yung walang Confession of Sin at Assurance of Grace pero mayroong Lord's Supper. Dahil medyo similar ang kanilang mensahe na nagagawa sa worship. Pagkatapos nga magkakaroon ng benediction. At isa pang planong pagkatapos ng pag-aaral tungkol sa Reformed Liturgy ay Lord's Supper
Kaya ito ay sa ngayon, lalaktawan natin yan sa ating pagtingin dito sa Reformed Church Liturgy. Ngayon, ang gagawin natin ay papasadahan anong magiging itsura ng isang ah, worship service. At kinuha ko yung mga pinaka-classic na ginagamit in Reformed churches. As in, kung merong isang 80-year-old man na binaptize nung baby siya sa Reformed church, kasi gano'n ang mga Reformed churches, sa 80-year-old man na binaptize nung baby siya sa isang Reformed church at doon talaga siya lumaki at ginawa at umattend siya dito. Tapos ganito ang ginawa natin, malamang kaya niyang gawin ito ng nakapikit at hindi natingnan yung screen at projector kasi ito ay magiging memorized na ng mga lumaki sa Reformed churches. So itong mga ginamit kong examples ay the most classic example of ano ang ginagamit in a Reformed church service. So magsisimula nga sa isang call to worship at sa call to worship ay we uh, communicate that through the word, it is God who calls us to worship Him. Yun yung ating layunin. So sa call to worship ay mayroong scriptural call. Ito ang kailangan laman. Yung call to worship ay isang scriptural call. Merong introduction to the call dahil gusto nga nating ma-impress na yung pagbabasa ng text ay isa talagang call from God. And sunod ay isang transition to the response para lang maisaayos yung pagpapatuloy dun sa kasunod. So halimbawa, si Deacon Ato ay magsisimula sa isang worship service. So, usually sasabihin, mga kapatid at mga panauhin, tayo ngayon ay nagtitipon upang ibigay sa Panginoong Diyos ang papurit pasalamat para sa kabutihan niya sa atin. Ang Panginoon ang siyang nananawagang ibigay sa Kanya ang pagsamba sapagkat siya ay dakila at karapat-dapat na purihin. Dinggin ninyo ang kanyang panawagan na mababasa sa Aklat ng Mga Awit 76, 1 hanggang 9. Ayan. So, nate-tempt ako na gayahin yung boses ni Dictato, pero wag na lang. So, ayun. So napagtripan ko naman lahat ng tumatayo dito. May picture din sila dyan. So, ayan. So, itong sa ganito ay unang na-introduce yung call. Merong binanggit na itong babasahing salita ay the call to worship. Ito ay salita ng Diyos at siya ang tumatawag sa atin. So by emphasizing that, pagdating dun sa babasahing salita na ito ay dapat pinaghahandaan ng nangunguna na ito ay basahin ng malinaw at to really impress that it is God being spoken for. Ito ay boses ng Diyos na tumatawag sa atin. So ito hindi ko babasahin yung buo, pero pwede magsimula. O umawit sa Panginoon ng bagong awit, umawit sa Panginoon ang buong lupa. Umawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. So ito yung reading of the text, pagkatapos itong i-introduce at babasahin hanggang verse 9. Tapos ito ay pwedeng mag-transition pagkatapos basahin yung buong text ay ito ang salita ng ating Panginoon at ito na tulad ng panawagan niya sa atin, ibigay natin ng kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan, awitin natin ang unang awit. So sabihin natin, kakantahan church ng Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning, our song shall rise to thee. So, ang nangyari, na-impress in the call to worship by reading the Word of God na ang Diyos ang tumawag sa atin, and also by those rubric transitions na sinasabing ito ang panawagan sa atin at ngayon nga na dahil tinawag tayo, tumugon tayo, awitin natin ang ating unang awit. So that way, the call to worship is scriptural. That usually takes 1 to 2 minutes. Tapos magkakanta ng mga usually 2 to 3 minutes. So yan ay mga mabilis lamang na dumadaan. So ito ang ang sa simula, tinatawag na call to worship. Usually may tawag din sa bahagi ng tugon natin, the prayer of invocation. Sa ibang Reformed churches ay meron silang recited prayer na binabanggit. Pero ang mas madami nang gumagawa ngayon ay umaawit na lamang as yung tugon nila dun sa call to worship.
At ito ay magpapatuloy into confession and assurance. At sa confession and assurance, itong ginagawa nga, pinagsasama talaga ito dahil they flow together. We confess our sins. At dito ang movement na ginagawa ay mayroong reading of the law and then there's a prayer of confession. At minsan, dahil nga kakaawit pa lamang, pwedeng you just abruptly, hindi mo na i-introduce, magsimula ka lamang sa pagbabasa ng batas. Usually, ang pinaka-ginagawa ng marami, 10 Commandments or yung love the Lord your God with all your heart. Prayer of confession could be a psalm or hymn or a traditional form prayer, a written prayer na una ay nakasulat sa kanilang program at ito ay na kinalaunan pagtagal ay nami-memorize ng mga tao. And then also, pagkatapos ng confession of sin ay ito'y may ministry of grace or gospel at ang ginagawa dito mayroong reading of the gospel. Ang ibig sabihin dito ay words na nagpapahiwatig ng grace ay hindi yung Gospel of Matthew or Gospel of John ang titukoy. Ang sinasabi natin ay yung mga texts that communicate the grace of God for sinners. At ang response doon ay Thanksgiving hymn. So ito ay isang buong movement usually in the liturgy, confession, and assurance. At ang kadalasan talaga, the regular ang gumagawa niyan ay ang pastor. So, yung ministro ang naunguna usually sa confession of sin and assurance dahil nga yung bahaging yun is to the law and the gospel. So, merong ganong klaseng it is binibigay dun sa minister. Of course, pwede naman that the minister would delegate that authority or delegate that responsibility to someone else. Pero ito nga ay dapat someone usually recognized by the church to receive from him the convicting word of the law and the assuring word of the gospel. So, pwedeng magsimula lang na basahin, halimbawa yung Matthew 22, and he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets." So ito yung reading of the law, itong pinili ko dahil mas maikli, pero minsan binabasa nila yung buong Exodus 21 to 17. So, pwede din na iba binabasa lang yung first table of the law at isusunod sa hapon yung second table or sa ibang araw yung second table. At yung iba naman ay binabasa yung catechism na paliwanag sa bawat commandments. So, yun yung mga ibang options. Pero ito ang isa sa mga pinaka-usual option. Piliin ng isang scriptural summary of the law. Ito galing kay Jesus, binasa yung law, and again, yung law convicts of sin, at pwedeng pagkabasa ng law, diretso lang, ay sasabihin ng minister, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. This is 1 John 1. At tutugon yung mga tao sabay-sabay, but if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So by this responsive recitation of scripture, galing yan mismo sa 1 John, ay isa siyang transition from the law na binasa pagkatapos ihayag sa atin yung kung ano ang kautusan ng Diyos sa atin. At ito yung by this transition we are led towards a confession of sin. So, ito ay isang mismong scripture lang, bali a responsive scripture reading, pero nagkaroon nga din na kung titingnan natin, yung minister ay nagpaalala na if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. And then the congregation ay pinanghawakan and kasama yung minister, but if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. At siguro ay pwedeng sabihin ng minister again, brothers, let us confess our sins to God. At ang susunod dyan usually ay isang form prayer. At ito ay isang form prayer na kinalaunan nga ay memorize na ng madaming Reformed Church.
At ganito ang usual na laman: Merciful God, we confess that we have sinned against you in thought, word, and deed, by what we have done and by what we have left undone. We have not loved you with our whole heart and mind and strength. We have not loved our neighbors as ourselves. In your mercy, forgive what we have been. Help us amend what we are and direct what we shall be, so that we may delight in your will and walk in your ways to the glory of your holy name through Christ our Lord. Amen. Itong prayer na ito ay dinadalangin sabay-sabay ng church or ni-recite sabay-sabay ng church, at ito ay nakatulong to train the people na sila ay matutong ma-express ang kanilang confession of sin. At syempre, hindi natin gusto or uncomfortable lang madaming churches sa mga paulit-ulit na prayers na nag parang napupunta doon sa vain repetition na sinasabi. So madami namang ibang options na gawin. Una, madaming ibang form prayers na pwedeng gamitin, pero isa nga ding maganda sa repetition ay natututo nga yung tao. So noong ako madaming beses ko ngang nabasa ang Biblia bago ako maging miyembro dito, pero dahil wala naman kaming liturgical reading ng Habakkuk 2:20, hindi ko ever napansin na special pala ang verse na yon. Pero dahil pagdating ko dito, may bulletin sa ano dati, may tarpaulin dito, Habakkuk 2:20, at ngayon ito na ay memorize kong verse. So ito ay nakakatulong sa atin na tulad nga siya sabi sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. At ito ay isang pamamaraan na ito'y magawa. So halimbawa ng ibang mga options for a confession of sin ay Psalm 51 or Psalm 32, mga ibang psalms mismo that are prayers na pwede nating gamitin to form our confession of sin. Pero ito nga ang isang madalas na itsura ng confession of sin. At kung meron ngang 80-year-old na talagang lumaki sa Reformed Church, baka matuwa siya, ito din prayer nila. So ganito ang itsura ng confession of sin in response to the law of God. At pagkatapos niyan ay nag-pray ang mga tao sabay-sabay, kung natin lang i-picture, nag-pray ang mga tao sabay-sabay noong confession of sin, ay mag-transition to Psalm 103, 8-14. Babasahin lang ulit, at ito ulit yung usual na text for assurance of grace. Babasahin lamang yung Psalm 103, 8-14. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will he keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us. So ito ay isang assurance of grace pagkatapos na ating aminin ang ating kasalanan, and then dahil ito ang inassure sa atin, the response usually is a thanksgiving hymn. Maaaring magkaroon ng small transitional na response muna dito. Halimbawa yung simula ng Psalm 103, bless the Lord, O my soul, bless the Lord. So pwedeng yun nga yung maging response, and then they sing. Pero malinis na rin naman na pagkatapos na sabihin, ito yung grace that is in us for sinners, that is in God for sinners, tayo ay pasalamatan ng Diyos sa kanyang, and then we sing, let us love and sing and wonder, let us praise the Savior's name. He has hushed the lost loud thunder, he has quenched Mount Sinai's flame, he has washed us with his blood, he has brought us nigh to God. So awit ng isang thanksgiving hymn in response doon sa pagiging assured of grace. At ayun nga, nagkaroon na tayo ng prayers. Ng una, may prayer of adoration sa simula, may prayer of confession pagkatapos ng reading of the law, and may prayer of thanksgiving pagkatapos ng assurance of grace. At ito'y makikita natin punong-puno ng prayers doon sa gathering. May prayer of adoration, at ito binibigyan nga talaga ng place. Hindi ito isang opening prayer na magta-transition lamang at kailangan nating idaos para tayo ay mahanda sa preaching. Kundi ito yung ating pagsamba, yung adoration is part of our worship, confession is part of our worship, at itong thanksgiving na pag-awit ay our worship.
Kaya nga, yumayaman ang prayer at ang puso ng mga believers for prayer in having more prayers in the worship service. So, pagkatapos nitong hymn ay mapupunta na nga sa scripture reading. Again, sa scripture reading and prayer, let the word of God be heard in the congregation. Ito ang ating gustong mangyari. So, ang kailangan lang naman dito ay isang good Bible translation at isang scripture reader. Ito nga ay maaaring isang kalalakihan na may kilala na hindi naman scandalous ang kanyang buhay o kahit ano, may similar qualities as an elder dun sa qualification. Pero ang scripture reader is someone who will read the scripture. Ito ay maaaring i-assign na kalalakihan, hindi kailangan pastor, hindi din kailangan preacher. Pero ito din ay kailangan talagang paghandaan. Yung dahil meron din siyang konting paliwanag na ginagawa. Minsan yung iba ay walang paliwanag na ginagawa, okay lang din yun. Kailangan ng good Bible translation at madami namang ganon, hindi naman mali kung gamitin natin ng NIV. Ako gusto ko din ng NIV. Or halimbawa, ang ginagamit natin ay yung sa Tagalog naman ay ang ginagamit ay yung ang bagong ang Biblia. Pero maganda rin yung mabuting balita na translation. At ito ay minsan mas maganda yung nang basahin kapag awit ang binabasa kasi yung pagkaka-translate nila ng tula ay patula din. At yung kasing isa ay yung ang bagong Biblia, medyo mas gusto nila yung literal, minsan mahirap siyang sundan. So, ganun ang Bible translation. Sa atin naman ay hindi tayo King James only o kung anumang ibang may tingin tayo na version na mas maganda. Although binibiro ko na ang ESV ay Every Saints version or yung NIV ay Nearly Infallible version. Pero yung NLT, though joke ko lang din naman na not a literal translation. Uh, pero itong ang mga translation na ito ay maganda ring gamitin sa kahit ano. Ito yung mga kopya ng salita ng Diyos. Tayo ay pwede nating gamitin ng mga translation na ito ay mas mauunawaan ng tao. So, and then pagkatapos nun, scripture reading and prayer, magkakabit talaga yan. So pagkatapos ng scripture reading, babasahin yung whatever is next in the scripture reading. Tapos sila ay magkakaroon ng panalangin, and then we let our request be made known to God. So ang laging pinapanalangin syempre is the worship service. Ito ay kasama dun sa panalangin, and also hindi lamang na ipanalangin yung worship service, kundi in the prayer, that is also worship. So we express our praise to God in that prayer, though it is a leader-led prayer. May tumatayo sa harapan, usually the scripture reader. At dito rin isasama yung lahat ng iba pang mga pinapanalangin na makikita natin sa Biblia ay iniutos na ipanalangin natin. So for the church and other churches, kasama yan sa mga sinabing ipanalangin, missions, ipanalangin to that a door may be opened for the gospel. And yung government, those who rule over us ay pinapanalangin. At basta ang buong mundo ay pwedeng ipanalangin. Yung iba ay may mga churches actually na may imprecatory prayers sa kanilang worship service. And I think okay lang din naman yun. Kasama yun sa itinuturo sa atin na panalangin. Minsan may mga masasama or yung masasamang espiritu na laganap sa mundo na dapat ay ipanalangin natin na ito'y wasakin ng Panginoon. So, itong mga ganitong panalangin magiging nandoon sa worship gathering. Maaari na may iba-ibang mangunguna, papalit-palit sila para mag-pray dito bago magkaroon ng isang sermon. Pwede rin na isaayos na yung dalawang una ay, so may mga ganun ding liberty. Dalawang una pagkatapos ng scripture reading ay yung munang prayer for the worship service. May preaching, tapos pagkatapos yung ibang prayer points. Para siyang narinig natin yung salita ng Diyos kung ano ang dapat na nangyayari sa mundo. So ipinalangin ang magiging unang aksyon ng mga tao ay manalangin ng marami kung na ito'y mangyari nga, that thy will be done. So,
may gano'ng mga, kalayaan, pero usually nga nandito na ang, congregational prayer, ipapanalangin diyan. So halimbawa ay, sasabihin nga usually ang opening ay, "Hear the word of the Lord." So para i-impress sa mga tao na yung scripture reading ay isang, mula sa Panginoon mismo, ginagamit natin yung prophetic formula or puwedeng sabihin, "Thus saith the Lord, hear the word of the Lord," or sabihin lang, "Ito ang salita ng Diyos." And then babasahin natin halimbawa Psalm 1, "Blessed is the man," ganyan, ay daming sinasabi. Tapos pagkatapos basahin yung Psalm 1 ay meron siyang konting paliwanag. Sabihin niya, "Here God gives us a picture of true blessedness," at maaaring yung prayer niya ay ikabit niya doon sa binasa niyang Psalm. So halimbawa, "For the Lord, may you lead us to share in this blessedness." So ito ay isang reading of the word that may prayer that is thoughtfully crafted to be a response to the scripture reading at na-form yung prayer by the word of God. So, halimbawa nga na yun yung naging prayer, maaaring may ibang i-assign para dun sa ibang mga panalangin. So, may ibang tatayo pagkatapos niyang manalangin, may mananalangin ulit. May prayer for the church, other churches, prayer for missions, prayer for government. Hindi naman kailangan pagsama-samahin nga lahat dahil marami tayong worship service at may pang susunod na linggo. So, pwedeng ngayon yung prayer for the church, next week yung prayer for missions, ilagay sa fifth Sunday of the week ang isang prayer na baka hindi usually point na naalala. So, ganoon ang mga maaaring maging movements at options na pwedeng gawin. Basta may hindi rin natin gusto na ang prayer ay mag-take ng gano'n kahabang time in the service, na maging tedious yung buong prayer, kundi mayroong a short ano, usually naman halimbawa ang bawat isa niyan ay maaari mong ipanalangin in 1 to 2 minutes. So, 1 to 3 minutes lang ay tapos na yung prayer. Hindi kailangan talaga na yung prayer ay sobrang haba or detailed at paulit-ulit. Hindi ganun magkakaroon ng bisa ang panalangin, kundi in sincerity, ipanalangin lamang yung mga bagay na iyon. Meron ding mga psalms na makikitang could be understood as prayers for the nation. Madaming ganong psalms na makikita at maaari silang maging form prayers ng mga tao na sabay-sabay nilang bibigasin. Halimbawa, ang isang psalm that speaks about the nation and about the rulers, and then a leader leads a prayer about the government. So may mga ganong maaaring gawin. At ito hindi ko na masyadong bibigyan ng diin sa mangyayari, may ibang magpe-pray, magkakaroon ng preaching of the word. Ito ang ginagawa sa preaching ay proclaim the glory of the Lord. At syempre dito ay may duly appointed preachers. Sa ating yung pananaw, hindi ito limited to a pastor, pero dapat someone who is duly appointed. Hindi ito basta-basta lang na magkakaroon ng regular preacher na hindi pinag-usapan, hindi tinanggap. Prayer of usually ang laman ng preaching, maliban sa mismong preaching ay yung prayer of illumination at yung response. Usually yung preacher na ang mangunguna din dun sa prayer of illumination could be a prayer prayed together like a song, or at yung response nga maaaring a prayer, a psalm, or a hymn, or all of it. So, halimbawa, ay may nangunguna ng prayer of illumination, pwedeng basahin lang sabay-sabay yung "Deal bountifully with your servant that I may live and keep your word. Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law." Yan ay mula sa Psalm 119. Muli, dun sa preaching, mayroong pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Hear the word of the Lord. And then ipapaliwanag, ito ang ibig sabihin niyan at ito naman ang implications nito sa ating buhay. Basically, yun ang ginagawa in a sermon. At kung ang nangyari na nagkaroon nga ng mas mahabang time for prayer in a worship service at madami pang ibang elements na naidagdag in Reformed liturgy, kailangang masanay ang mga mangangaral na mas iklian ang kanilang preaching. So, yun ang mangyayari in preaching.
ay meron ding prayer of illumination, maaaring magsabay-sabay doon sa reading of Psalm 119. At pagkatapos, pwedeng mag-response at nasabay-sabay sa Psalm 119, 33 to 36. Teach me, O Lord, the way of your statutes, and I will keep it to the end. Give me understanding that I may keep your law and observe it with my whole heart. Lead me in the path of your commandments, for I delight in it. Incline my heart to your testimonies and not to selfish gain. So, sa ganitong prayer mula sa Psalm 119, isang appropriate response to the preaching of the word, na may panalangin tayo na yung narinig nating salita ang gumabay sa atin sa ating paglakad sa ating buhay. And then, sabi ko nga, skip muna natin ang Lord's Supper kasi gusto din ng isang extended series on the Lord's Supper. Pero usually dito naman isusunod ang Lord's Supper pagkatapos ng preaching. Laging magkakabit ang preaching and the Lord's Supper. Pero kung walang preaching, walang Lord's Supper, ang sumusunod ay isang doxology. Praise God, from whom all blessings flow, and praise Him, all creatures here below, praise Him above, ye heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. So, yan yung doxology bago magkaroon ng benediction na usually nga pastor ang magbibigay, and that is yung Hebrews 13 ang pinaka laganap sa mga Reformed churches na gamitin. Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So ito ay isang benediction and a doxology. Merong to God be the glory sa huli at meron ding parang the God of peace who brought you from the dead equip you. So ito ay a benediction and doxology. At ganun ang magiging takbo pagkatapos ng benediction, tapos na, and then yun ang worship service na itsura. So ito ang magiging itsura. Just for a conclusion, ito ay tinawag kong God's work, our rest, and ito ay isang reference to or allusion to the Sabbath, that in the Sabbath we are called to rest. At in our rest ay hindi tayo tinatawagan na walang gawin or na umupo lamang, kundi yung ating resting is a resting from our earthly concerns, from sa lahat ng ating mga kasalanan at sa iba pa, and resting unto God in worship. So ito ang sabi sa Exodus 31:13 to 14, above all, you shall keep my Sabbaths, for this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify you. You shall keep the Sabbath because it is holy for you. At dito sa paggagawa ng Sabbath, ito ang simbolo o panawagan ng Diyos na kanyang gamitin, na ito ang magsasanctify sa atin, or ito yung nagpapaalala sa atin that it is God who sanctifies us. So dito sa gawain nating sa worship in a Sabbath ay ito nga yung ganitong klaseng liturgy ang unang mapapansin natin, na obviously wala pa sa ginagawa natin ngayon. Wala yung confession of sin and assurance of grace, at wala yung mga form prayers, yung mga prayers na sabay-sabay na nagsasalita ang mga tao. Pero ito ay hindi naiiba sa singing. Ginagawa natin yun. Tuloy, mas sanay na tayo. Pero yung form prayers ay a similar activity, wala nga lang tono. And ito ay makikita natin sa Biblia. The Psalms are prayers and they are songs. At merong mga liturgical responses that are commanded. For example, in Deuteronomy, makikita natin na tinuturo na ganoon ang way for the word of Christ to dwell in them and also to train them how to worship. So ito ang pinag-iisipan na kung ito'y gusto nating gawin, ganito ang magiging itsura. Kakaroon nga nung confession of sin, assurance of grace. Siguro mga maninibago tayo ay recitations of psalms and other prayers. Sa iba pang bahagi, usually in the Lord's Supper, meron ding mga creeds or yung pagbigkas ng confession of faith. Pag-usapan natin yun sa ibang panahon. Sa ngayon, meron po ba kayong katanungan or comments tungkol dito sa
liturgy sa kanyang issue. Uh, we all know that during the early Christian era or panahon nila, halimbawa nila Charles Spurgeon, Early. yeah, sa pagkakaalam natin, umaabot sa preaching nila, umaabot more than 1 hour, 4 hours, 8 hours. As compared sa panahon ngayon, iba. So, parang limitado. Kumbaga, binigyan lang ng hindi ka nalalagpas dito. And we also know na ang pagpi-preach ng isang manggagawa ng Panginoon ay ang Holy Spirit ang kumikilos sa likuran niya. Hmm. Kung gano'n, yung bang ating pagbibigay ng limitadong oras sa preaching sa isang manggagawa ng Panginoon ay parang pinipigilan din natin ang galaw ng Espiritu Santo sa kanya? Ganun. Una po yung idea na umaabot ng 2 hours ang preaching in before ay hindi po yan totoo. Meron tayong manuscript ng kanilang mga sermons. So halimbawa yung sermons ni na Charles Spurgeon ay maaaring matapos in 45 minutes. Marami sa mga Puritans ay natatapos in 30 to 45 minutes. Halos ito ang usual talaga na length, 30 to 45 minutes. Kung tingnan natin ang Sermon on the Mount, ay kahit basahin niyo po yan ng buo, ay hindi yan magtatagal ng 2 oras. Though, meron talagang mga preaching or studies of the word na tumatagal. So, yung record na si Pablo ay nangaral and he extended at may nakatulog at namatay. So, yung kwento na yun ay again may example ng humahaba. Meron ding yung kay Ezra, Nehemiah, he preached for 6 hours. They read the word of the Lord at ngayon may panalangin. So may mga ganoon, may mga ganong magkakataon, pero ordinarily ay meron talagang mas maikli lang na time na binibigay sa worship. At di rin naman natin ginagawa itong isang ah, hard rule, pero totoo din naman na meron talagang limit ng ating oras, even naturally. Diba? Yung araw ay mamaya magugutom ka, mamaya aantukin ka. So hindi din natin kayang mag-preach lang buong linggo. 'Di ba? Hindi yun maaari. So may mga ganitong klaseng considerations, part of natural um, the light of nature will govern us in the sa pag-unawa na merong mga uh, orderly ways or mga magandang paraan na iklian yung sermon. Hindi na sasabihin natin mali siya or makasalanan siya, kundi siya magstay doon sa time na yun, kundi for the also for the edification of the people, also in consideration na meron ding mga prayers, may iba pang mga gagawin in worship, yung bibigay lang ng due time. So hindi naman dapat maging malaking issue na meron tayong recommended time limit for a preacher. Gusto natin na merong uh, desire for the word of God, pero dapat din ng mga preachers ay meron ding siguro humility na sa totoo lang most preachers do not have the ability to sustain the attention of their hearers for very long time. Ayan. So, yun, ilang Thank you, Brother IE, for this additional lesson. And since we started the lesson from the Reformed liturgy, on my own, Reformed liturgy is just the right order for us to worship our Lord God. And in application of this Reformed liturgy, this needs to be discussed by our congregation in a business meeting. And if yes, does this needs to be added in our law, ano pong constitution? constitution? Hindi po. Yung discussion, usually kapag may babaguhin sa kahit anong ginagawa, halimbawa may
kung yung Lord's Supper ay gagawing weekly, at kung merong, um, mag-a-add ng isang sa ganito yung liturgy, sa iba hindi kailangan gawin 'yan, pero okay lang naman din na, at mukhang yun ang gagawin, pag-uusapan in a business meeting, ah, tapos ito yung magiging daan para, to lead towards change kung mag-change. Pero hindi kailangan ilagay sa constitution, yung constitution natin ngayon ay wala ding nakalagay tungkol sa current na itsura ng, worship service, at, dati pa man din ay may ganito na nga similar, ah, at, maaaring now and then, ginagawa ng madaming churches na on a Sunday mag-iiba yung program. Gawin nating this is a day that, magpe-pray tayo more, mas maikli yung word. Minsan ginagawa yun on a new year, o bagong or ending ay magkakaroon ng mga reflection. Minsan may ginagawang ganong changes occasional changes na hindi kailangang pag-usapan. Pero just for yung the fact na it is the congregation who will worship this way, who are being led to worship this way. So kasama naman talaga sila sa magdidesisyon, if this is how they will do it. So it does needs to be voted by the members of congregation. Di ko po alam yung ganong klaseng logistics, but it will be discussed. Okay. Second question ko po and third. Does this reform liturgy needs to be at least adjust our program that is related to Sister Ami's question? And then third, if do we commit sin if mechanical na lang po yung order ng reform liturgy? Um, yung kailangan mag-adjust sa program, well, yes, kailangan nating i-maintain yung schedule. Kailangan maging mindful of the schedule. Pwede naman na ganun pa rin ang mismong schedule, 9, to ano yung 10:30 supposedly, di ba? Pero kahit naman ngayon ay lumalampas or nauuna, mas madalas lumalampas. Pero yung yung time na yon ay maaaring mapagkasya naman lahat yan. Hindi naman yan ganun kadami. Um, at hindi, pero siyempre magiging mindful tayo sa how it might affect yung buong day. Kung halimbawa masyadong mahaba ah, ang kaya talaga natin laging 2 hours ang isang service, baka gusto nating iklian yung Sunday school or magkaroon ng mas mahabang break between the services. Baka yun yung mga maging consideration. Pero siyempre it will affect certain things and we will just order things, using the light of nature or what is called common sense. Yun ang, magiging gagawin. At yung isang mong tanong, do we commit sin? At kung maging mechanical na lang, yes. Ito ay makasalanan. Yun yung mismo sinabi ni Jesus in Matthew chapter 15, these people worship me with their lips, quoting Isaiah, but their hearts are far from me. Tandaan natin na maaari din yan mangyari kahit na hindi ka liturgical worship. So, halimbawa, itong ginagawa natin ngayon, madali lang din na they don't worship me with their lips and their hearts are far from me. So halimbawa, walang recite yung mga tao, at nakaupo lang sila, they just sit and their hearts are far from me. So again, similarly, kapag ang issue dito ay mga puso, and that is a matter that ay sa kanila na yun, sa puso na nila yun, between them and God. Pero ayun, kapag nga magandang ipaalala palagi, at kaya yun sa mga nangunguna ay sinisikap din na gawin ito at, mapangunahan ng mga tao na sila'y hindi gawin ito ng, mechanically. Ayun. So, yes, that is a real concern, pero na wag nating isipin na ito ay actually a unique concern sa liturgical or yung ganitong worship. This is always a concern sa kahit anong form ng worship, na yung ginagawa lang natin out of habit, at mas lalo na din sa mga non-liturgical forms na tahimik ang members, ang buong congregation the whole time, mas madaling magpanggap na nakaupo ka lang dito at wala kang ginagawa, or sa totoo lang lumilipad ang isip mo. So
your heart is far from God. Ganun pa din. That's all for me. Thank you so much. Sa ibang mga Reformed Baptist churches, nagre-recite sila ng parts of the confession every Lord's Day. Saan part yun nagfo-fall dun sa liturgy? Usually yun ay kinakabit sa assurance of grace. Pagkatapos ng assurance of grace, they recite a part actually usually of the creed. Yung mas common sa marami, creed. Yung confession of faith, very uncommon na nadaanan nila yung mismong buong confession of faith. Ang mas common sa madami ay nakakabit doon sa kanilang, minsan doon sa doxology, sa simula, or after a sermon. So madaming pwedeng paglagyan ng affirmation of faith or the confession of faith or recitation of creed. Pero ang normally, after the assurance of grace or before the Lord's Supper. So, for instance, isang part lang ng confession yung pinapaulit-ulit like every Lord's Day. So, kunwari dun sa assurance of salvation, parang yung part lang na yun yung laging naririnig ng congregation, parang ganun? Pwedeng madaming ibang pagkuhanan at may mga parts of the confession that might be most appropriate na isama in the worship service. So ang isang pinakamadalas actually recite ay Heidelberg 60. Yun. So yung how are you righteous? I am by faith alone and that I something. Kunwari, na-edify ako nung Heidelberg question 60 and answer. Pero kunwari, na-edify din ako nung sa Westminster Larger Catechism na reading ng law. Law. Oo. So sabi mo isang option yon na pwedeng gawin para dun sa Mm. sa confession of sin. Mm. I mean dun sa reading of the law pala muna. Mm. Para sa mga Westminster, mga churches that hold to the Westminster confession, every Lord's Day iba-iba din yung mga binabasa nila na Mm. parts nung catechism na yun. Kunwari i-adopt natin siya as a Reformed Baptist Church, would that be parang questionable? Kasi parang we're only embracing this part of their catechism and not all kasi may mga stark disagreements tayo dun sa ibang parts ng catechism nila. Hindi naman. Yung practice din nila in the worship na only selected parts usually can be or included doon sa worship service. Just sa reading of the law ay appropriate na basahin yung exposition of the law in the catechisms. Yung halimbawa nga yung question 3 to 5 ng Heidelberg Catechism ay maaaring mag-transition into the confession of sin. Kasi yung from where do you know your misery? Out of the law of God. So isang responsive na from where do you know your misery? Out of the law of God. Then what does the law say? And Jesus gave a summary. Love the Lord your God with all your heart. Can you keep this perfectly? No, but I am inclined to hate God and my neighbor. So may papunta na siya into a confession of sin. That way, Heidelberg question 3 to 5. So may mga ganong parts that may be appropriate in worship, okay lang naman yun. Meron talagang nasa listahan, may book si Brian Chappell, yung Christ-centered worship, meron siyang mga lists of kung along mga bahagi ang usually part of the Reformed worship. So, ayun, ito talaga ay isang gawain na just some parts are part. So, halimbawa kasi sa Westminster or sa Baptist Confession, mayroong mga statements that say na tungkol sa that Pope is the Antichrist or tungkol sa civil magistrate na i-state lang natin parang hindi quite or tungkol sa marriage and divorce. And then you read that doesn't seem to be a part of the worship of the people, even if it's part of the constitution of the church. So magkaiba kasi ang function ng confession necessary saka sa worship. So merong mga parts of confession that are appropriate for worship. Pero meron talaga mga parts na hindi naman meant for a worship, for use in worship.
Ano, encourage ko lang yung congregation to read yung parts ng Westminster Larger Catechism na yun kasi, nakaka-ano talaga siya, nakaka-enlighten siya in terms dun sa ano, Convict. nakaka-convict ng sin. Yung ano, ililink ko na lang dun sa GC In natin. general, Oo. mas yun ang effect mo. Oo. Westminster Larger. Uh, Brother IE, kung correct me if I'm wrong ano, nagsimula ang early church, tama ang kanilang gawi. Pero may nauwi sa naging Roman Catholic. So, legalistic or legalism na. Ah, at meron pang ibang mga churches sa ngayon, naging legalistic na rin. Like or kung tama bang sabihin yung dating, anong tawag 'to, yung kala Patrick, ano yun? Methodist. Methodist. O ngayon naging legalistic na hindi naman lahat 'no, pero meron kasi kaming kakilala na sabi legalistic na daw ngayon. So, nagsimula sa tama, pagdating sa dulo naiba. So, tayo naman maganda 'tong meron tayong liturgy, para guided tayong lahat. So, ano ang dapat na bantayan natin for us na hindi tayo mauwi sa gano'n din na kinasapitan ng, yung iba na nauwi sa legalism because of this, liturgy. Kasi sabi nga puwedeng maging mechanical, eh. So, ano ang, parang dapat bantayan ng bawat iglesia lalo na may ganitong liturgy para hindi mauwi sa legalism? Ayun, tandaan po natin na yung pag-transition to legalism ay nangyari even in the early church. So Galatians, so quickly after they heard the preaching from the Apostle Paul, ay sinabi mismo na they were leaving the gospel. At almost all of the epistles were written because the people were pursuing many things. By the first, second century, madami ng iba-ibang mga um, heretical teachings na lumalabas na gawa namin ng madaming ibang sects. So this is actually not new and it is part of parang it is what the apostles have predicted. Sinabi mismo sa Jude that it is going to happen na magpupursue ang mga tao ng iba-ibang katuruan. Ngayon ang way that they also said na kailangan gawin na protektahan ay pinaka fountain ng lahat is the gospel. So sabi ni Paul na kailangan nilang balikan yung mga pumupunta sa legalism ay yung pag-iingat sa ebanghelyo at yung kanyang ibinigay na ano sa kanila is that if anyone brings a different gospel, let him be anathema. So, yun yung main action na kailangang binabantayan ng mga churches. Kung sa kanilang puso ay nandun talaga yung gospel as the rule that you really cannot ever counter, hindi mo pwedeng baliktarin ay at malupit ka sa mga mag-aalis ng maglilihis sa iyo from the gospel that you let him be anathema. So, yun ang dapat na nakukuha ng mga churches, dapat gospel and also kaya nga yung sinasabi na the essence of the church, nawawalan na ng church kapag walang preaching of the gospel, hindi na yung church. Pero meron din tinatawag na for yung well-being of the church, which is yung sacraments and discipline. So, yun yung main things that we take care of in a church para ito ay nagpapatuloy, the preaching of the word, the sacraments, and discipline. Yun ang so hindi anything extraordinary, hindi anything na kakaiba pa. The ordinary means is the way that you rein in people na manatili sa gospel. Out. Malampas na. Time na. Okay. So ito po yung itsura ng magiging liturgy kung sundin natin yung mga natutunan natin sa Reformed liturgy. Magkakaroon at some point
ng pag-uusap tungkol dito kung ito ba ay sasagawa. Ito nga, nawa ay makita natin na isa sa mga pinaka mag-iiba dito ay how much more prayer is done in the worship service at in line dun nga sa uh, na narinig ding preaching kanina, diba, kung magkakaroon ng any movement at pagbabago in the world and in the church, magsisimula ito sa panalangin. And pwede nating idagdag na kung merong magbabago na magkaroon ng pagyaman ng panalangin, magandang magsimula ito doon sa pagtitipon on Sunday, na makita talaga ng mga tao na in the day that is appointed for worship that we really do pray, na it is a time for prayer. So, ito ang for the consideration ng hindi ko pa alam kung ano pa yung mangyari, iwan natin yan kay Pastor. Pero yung mga susunod nga yata pang pag-uusapan is about yung Lord's Supper, particularly the question of yung weekly na pagsasagawa nito. Yung isa ngayon, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, papasalamat kami na kami patuloy niyong ginagabayan sa pagsamba sa inyo. Kami nga ay nagnanais na mapabuti ang aming pagsamba, ang aming gawain, na ito'y magbigay ng kaluwalhatian sa iyo at makatulong sa bawat isa sa amin na mapatibay ang aming pananampalataya at mapainit ang aming kaligayahan na magbubunga lamang ng aming patuloy na pagpapasalamat sa iyong pangalan. Dalangin nga namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming gabayan sa pamamagitan ng inyong salita at ituro sa amin kung ano nga ang kalugod-lugod sa inyo na maging aming pagsamba upang sa lahat ng aming mga pagtitipon ay merong kaming mas malalim na pag-unawa at pagkilala sa iyong kaluwalhatian na magbubunga sa amin ng mas malalim na pagpupuri sa iyong pangalan at sa aming pamumuhay ay magdudulot ng mas maligayang pagsunod at paglingkod sa iyong kalooban. Ito po aming dalangin sa Panginoon Hesus. Amen.